Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Kamusta po kayo? Kamusta po? Ayan, pakitignan nga po ang inyong mga katabi kung may ubo o kaya sipon. Kung kamusta po ang kanilang pakiramdam. So, mayroon po tayong viral na sakit ngayon, kasi may mga sipon at ubo po tayo. Pero, we choose. Pinili po natin na magpuri sa ating Panginoon. Hindi po ba? Sino pong pinili ang magpuri sa Panginoon dito? Sige po, tayo po ay tumayo. At let's declare that this is a happy day and blessed day, mga kapatid. Let's clap our hands. Let's shout. Mercies are new, your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural breeze rising up in my heart. Yes, Lord, a sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good. You are good, and with every day I will praise, so my heart will sing. You are good, and with every day, let's praise. I will praise, yes, Lord. Mercies are new, your promise is true. This is the day you made. I'll rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, a sound that has to be made. Yes, Lord. So my heart will sing. You are good, and with every day, let's praise. I will praise, so my heart will sing. You are good, yes, Lord, you are
my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Thank you, Jesus. Let's declare as a happy day. Let's clap our hands. The greatest day in history. It is me that you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. Yes, Jesus is with us right now. To cross the empty grave, life eternal you have won. Believe, shout it out, Jesus is alive. He's alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I'm changed. When I stand in this place, free at last, meeting face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Yes, Lord. Endless joy, perfect peace, certainly paid, finally when I see, celebrate, Jesus is alive. He is alive. And oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Forever I am changed. And oh, what a glorious day, what a glorious way that you have saved me. And oh, what a glorious day, what a glorious day. Come on, shout Jesus. Jesus. Oh, what a glorious way, what a glorious way that you have saved me.
sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Thank you, Jesus. Let's clap our hands for the Lord. He deserves all the glory and praise. Thank you, Lord. And as we continue to worship you, Lord God, thank you for reminding us, Lord God, that we are saved because of your grace and love, Lord God. And that is why you are worthy to be praised, Lord God. Sabi nga sa isang awitin, we choose to worship you. We choose because you deserve it, Panginoon. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. Just only for me, Lord. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Let's sing it again, mga kapatid. It was my cross. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. That is why we are here worshiping you, Lord. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Jesus. Dapat ka, Panginoon. And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Worthy are you, Lord. What is your name? Oh, Jesus, hear our cry. Worshiping you in spirit and in truth. With all our hearts, Lord, we say you are worthy. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your Tinatanghal ka namin, Lord God. Be exalted in this place. Itinataas ka namin, aming Ama.
exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. Fill this place with your presence, Lord. Deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills Jesus. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Now in the heavens, Come on, church. glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Your name, Worthy are you, Lord. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Karapat dapat ka, O Diyos. Worthy is Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Kaintahin natin po ang karapat dapat. But dalan mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat Yes, Lord. Say it, mga kapatid, na nanggagaling sa puso. Declare it na nanggagaling sa ating mga puso. Yes, Lord, karapat dapat ka. Yes, Lord. Papuri ko'y sa'yo. karapat-dapat ang dalan mo. Karapat-dapat ka, Worthy. papuri ko'y sa'yo. Worthy is your name. Is your name. Yes, Lord.
cross of Calvary. You gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have you made a way for me to enter into your holy place forever. And now I'm here, and now you cover up my peace. To your likeness, to your likeness, you transform me, making me whole like your Lord. No longer I who live, but Christ who lives in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All to glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You bring freedom to the captives, goodness to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. Jesus! Turn ashes into beauty, the ruins to restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. You bring freedom to the captives, goodness to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, I will give you all the praise and glory, Lord. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You bring freedom. You bring freedom to the captives, goodness to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins to restore. Let's shout! I am a testimony of the goodness of the Lord. You bring freedom to the captives, goodness to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins
every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Let's declare, mga kapatid. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body begins to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Come on, church. Then came the morning that sealed the promise. Your very body begins to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is my victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Let's worship the Lord. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Oh, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah to your name. We praise you, Lord. Every chain is broken. The chain of pain, the chain of suffering, the chain of addiction is broken, Lord, because of you. Panginoon, maraming salamat for your presence is here. Thank you for reminding us, Jesus, through this praise and worship, that you already set us free. The chains na humahawak sa amin noon ay wala na. The chains of addiction, the chains of anxiety and pain, the chain of sickness, every chain na meron kami, Panginoon, you break that chain already. Can we sing that one more time, mga kapatid? With our own voices. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living. Isa pa, mga kapatid. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah.
Jesus Christ, my living hope. Thank you, Jesus. You are our living hope. You are our God, Savior. Thank you, Lord God, for giving us this opportunity to declare that we are free, that we are happy, that we are in peace because of your great, great glory, Panginoon. Let's clap our hands for our Lord. Thank you, Jesus. And this is our prayer. This is our worship. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah! Sabay-sabay tayong magpuri sa Panginoon! Hey, hey, hey! Ako'y nananabik sa iyong pagbabalik. Lahat ng luha ay mapapawi. Walang sakit o kamatayan, sapagkat ang lungkot ay lilisan na. Nagpupuri, nagpupuri, itataas ang ngalan mo habang naghihintay. Nagpupuri, nagpupuri, nananabik sa iyong pagbabalik. Nung galak, ikaw ay masilayan. Ayan, magandang umaga po ulit sa ating lahat mga kapatid. Ayan, mukhang wala po tayong kinain. Isa pa po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Morning, ayan, ganyan po dapat ang energy. Ayan, sige po. Alam naman po natin, tulad po na sinabi kanina ng ating worship leader ni Ayal, no, marami po ngayon nakakaranas ng sakit. So I pray for healing po, no? We pray for healing po sa bawat isa, mapa-minor po yan or major. Ang Panginoon po natin ang ating healer. So ngayon po, narito po ako ulit to plug po, yes, plug, ang ating music training. Ayan po. Actually po, ngayon na po ang last day ng registration. So, sa mga, actually, ang dami na po nag-register, praise God. Pero, open pa po siya until today. Lapitan nyo lang po ako or scan nyo po tong QR code or pag nahihirapan po kayo, lapit lang po kayo sa akin. And, ayan po siya. Again, free po ito. Wala pong bayad for 10 sessions. Wala po siyang age limit and open po sa ating mga workers. So kahit may ministry na po kayo, if gusto niyo lang po mag-level up, matuto ng bagong skill, ayan, ito, maganda po itong music training na to para sa inyo. And ito po yung ating mga teachers ulit for vocals. We have Pastora Apple and ako po. Sa keyboard po is si Brother Timothy and si Mark. Sa guitar si Brother Adrian po. Bass si Ken, wala po siya ngayon. And sa drums is si Brother Yanyan. Ayan. So, kami po yung magiging trainers po nyo. And, ayun po, lapit lang po kayo for registration. And, para po pala sa mga nag-register na, ayan, meron po tayong orientation for next week. Ayan po. So, may message na lang po namin yung exact date. And, for more information po. Ayun lamang po. Thank you. Ate Roxanne sa ating worship training po. And meron po tayong ulit mga further announcement po. So sa ating pong water baptism po, ayan, magkakaroon po tayo ng ating water baptism on April 3, 2026. Yan po ay holiday. So we encourage po sa lahat ng desiring po na magpa-water baptize is you can register po and you can scan our code po in front of you. So pag po na-scan natin ang ating QR code is meron po tayong spreadsheet sa kung saan may dalawang tab po ito, Pasig and for Marikina. And please make sure po sa ating pag-register is nasa tab po tayo ng Marikina. At tayo po ay magsagot ng basic information tulad ng name,
phone number, address, and birthday. And for more information po is let us approach po yung ating registration sa ating ushering team. Again po ay another announcement po is yung ating database po. Database ng Christian Church of Faith Marikina na kung saan we encourage po ang bawat isa na magsagot, na kung saan ito po yung ating database po, no, yung basic information about po sa atin as a member of our church po, no. And dito po is magkakaroon po tayo ng pagsagot ng tulad ng pangalan, edad, at birthday, and to know furthermore po sa ating members, and magkaroon po tayo ng information on one another po. And lahat-lahat po tayo is kailangan po talagang magsagot po, no, as a member po ng ating church. And proceeding po tayo sa ating tithes and offering. Mga kapatid, taas kamay, sino mahilig sa kotse? Mahilig sa kotse? Desiring na magkakotse. Ay, yan. Ayan, so marami sa atin yung car enthusiast and marami rin ang desiring na magkakotse. And bakit ko po ba ito naitanong ng mga kapatid? Madalas ang mga nakita nating kotse is Ford, Toyota, Honda. And ito po is merong tinatawag na horsepower. Horsepower is na-measure yung bilis ng takbo ng kotse. So mas mataas ang horsepower, mas mabilis ang kotse. Pero alam niyo ba mga kapatid, when it comes sa luxury cars tulad ng Rolls-Royce, ayan, Lord Rolls-Royce, charis, joke lang. They never disclose po yung horsepower. So wala kayong makikita kung gaano kataas yung horsepower or gaano kabilis ang horsepower. Alam niyo po ba kung anong sinasabi ng Rolls-Royce? Ang sinasabi nila is sufficient horsepower. So, hindi nila sinasabi kung gaano kabilis ang kanilang produkto, but they know na sufficient yan. So, hindi mo kailangan malaman kung gaano kataas, hindi mo kailangan malaman kung sapat ba yung kotse para sa pangangailangan mo. Just know that it is sufficient. And ganun din dapat po yung view natin sa Lord sa buhay natin. Hindi natin kailangan bilangin kung gaano karaming blessing, gaano karaming answered prayer yung nasagot ng Panginoon, and hindi natin kailangan i-measure kung gaano katagal i-answer ng Lord yung mga prayers natin. Just know that He is sufficient. Kailangan mo man na kung anong bagay sa buhay natin, just know that He is enough. No? And ito yung reminder sa atin mga kapatid na hindi natin kailangan mag-worry. Hindi natin kailangan mangamba or maging kabahan kung sasagutin ba ng Panginoon yung answer natin, answered prayer natin, or sapat ba ang Panginoon sa buhay natin? The answer is yes. Sufficient siya sa pangangailangan mo, sufficient siya today, sufficient siya tomorrow, and sufficient siya for the rest of our lives. And in Psalms chapter 127 verse 2, it is useless for you to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat, for God gives rest for His loved ones. So, dito sa scripture, mga kapatid, the Lord always assured that He is enough. He is enough, and hindi natin kailangan mag-worry, hindi natin kailangan magpakapagod ng sobra, and He is sufficient, and He also gives us rest. And by giving our tithes and offering, mga kapatid, we acknowledge na sufficient ang Lord sa buhay natin. And we recognize yung mga kaloob niya sa atin ay sapat, and we are able to give back of what He gave us first. And it is also another form of worship sa atin, for we recognize His faithfulness sa ating buhay. At mga kapatid, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay magbigay. Sa Panginoon ang ating mga kaloob. Lord, hallelujah, Lord. We praise you, Lord God. We glorify your name, O Lord God. Lord, thank you, O Lord God, for everything that you've done, Lord God. Thank you, O Lord God, for being
sufficient and enough, Panginoon, sa aming pangangailangan, sa aming buhay, Panginoon. Lord, through this tithes and offering, Panginoon, I pray, O Lord God, na gamitin mo ito, Panginoon, to widen your kingdom, Panginoon. Gamitin mo ito, Panginoon, to reach other people, Panginoon. Madalas sila dito, Panginoon, sa ating bahay-sambahan, O Lord God. Through this tithes and offering, O Lord God, we recognize, O Lord God, that you are enough, Panginoon, sa aming buhay, O Lord God. You are sufficient, Panginoon, in all our needs, and Lord, your provision is enough, and at times, Panginoon, you are more than enough, Panginoon. And Lord, tinataas namin itong kaloob namin, Panginoon, for you gave it to us first, Panginoon. And Lord, we bring you back all the glory, all the honor again, Panginoon. Tinataas namin to, Lord God, and use this, Panginoon, for your glory, to honor you, and for your goodness, O Lord God. Lord, we bring you back all the glory, all the honor, and the highest praise. In Jesus' name we pray. Amen. Ngiti. Ayan. So, ngayong month na po ito is February and we've spent the month looking sa ating series po na Faithful God, and today we will continue to anchor our faith in Him. Amen po ba? And I am overjoyed to announce to you, for those who have not known, no, na ngayon po, we are celebrating our mother church, yan, sa Pasig po, no, we are celebrating its 14th year. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Di ba napaka-faithful po ng Panginoon? 14 years. Kumbaga sa bata na pinalaki mo meron kang teenager na napalaki. At hindi po biro na mga laga po ng church mag-sustain. Amen po ba? Di ba ang Marikina, ilang years na tayo? Nagkakalituhan na tayo, no? Nagkalituhan tayo dahil sa pandemic Pero tanong ako ng tanong kay Pastor Irene, sabi niya, opo, past 14 years po kami. Tayo dito sa Marikina, nagkakalituhan, 10th year. Tama po ba? Yan, correct me if I'm wrong po, no? So yun po, no, sa Pasig ay nakikiselebrate po tayo dahil sila po yung mother church natin, di ba? Tayo po ang daughter church and tayo po ay nakikiisa sa kanilang celebration today. Wala man tayo doon physically or mamaya. Pero still, di ba, nagagalak po tayo na may church po tayo na 14 years na po nagraran. So, makikita din po natin dito na hindi po human effort kung bakit po nagtagal ng 14 years. And syempre, hindi lang po tayo titigil na 14 years lang, 15 years, but we want our church na maabutan ng Panginoon, di ba? Ano man mauna yan either pumanong na tayo or dumating na ang Panginoon, di ba? May the Lord find us faithful, di ba? It is only by the grace of God na ang bawat isa sa atin po ay naglalas, nabubuhay po, and we're praying na more years to come sa ating church sa Pasig. Amen po ba? Diba? Related talaga siya sa faithfulness of God. And ngayong umaga na to po, no, meron pong story na kung saan ito po yung tinatawag ng The Lighthouse and the Storm. Sino po dito nakakita na ng lighthouse ng medyo malapitan? Ako lang. Yung lighthouse po, sa mga hindi po nakakaalam or hindi tayo ganun ka-familiar po, ito po yung nagsisilbing ilaw, kaya nga po siya tinawag na lighthouse. Diba? Siya po yung nagsisilbing ilaw para po doon sa mga dagat, ay siya po yung mag-iilaw doon sa mga ships, sa mga barko po, no? At may isang gabi po dito na before pa po kasi tayo magkaroon ng technology, manual po ginagawa itong lighthouse na to. Ngayon kasi, kumbaga sa itong ilaw natin, ano na yan dahil sa teknolohiya na. Pero dati, di ba, pag sa mga bahay, mga lampara, di ba, yung mga ano lang siya, mga kandi-kandila. During those time po, itong mga lighthouse na to po, ang pinaka-power niya or yung pinaka-source of light niya po is through oil and kumbaga yung parang malaki siyang kandila, yung wick. So may isa pong keeper or lighthouse keeper na kung saan po, may isang naka-station po doon sa isang lighthouse. So, ano po siya, naka-isolate na lugar. Hindi po siya nasa parang within the community, kundi doon po siya nakatuon sa may mga dagat po. So, one evening po, no, kailangan po niyang magdala ng oil, kasi sa lighthouse po, sorry, meron pala akong PowerPoint. Wait lang daw. Sige, kukwentuhan ko muna kayo.
So, etong lighthouse na po ito, ang hagdanan niya po, since maliit lang, makitid lang po yung daan niya, ang hagdanan niya is hindi po katulad nito na straight, tapos may mga left or pa-right lang po, kundi spiral yung case niya po. So, imagine niyo po ang isang lighthouse keeper, para makip niya po yung fire or makip niya po yung ilaw na nakailaw po, is kailangan niya mag-akyat ng cans of oil. Mabigat po yun, hindi pwedeng isa lang. So, marami po yan kasi kundi, pabalik-balik po siya. So, dadalhin niya yon na cans of oil, paakyat doon sa spiral staircase, ititrim niya yung wick or yung dulo po nung pinakakandila or nung parang ilawan niya to ensure na yung ilaw po ay patuloy na nag-iilaw. So, imagine nyo po, pag titingnan natin yung ganong kind of trabaho, parang ang dali lang naman, mag-aakyat ka lang naman ng cans of oil, tapos ititrim mo lang yung dulo ng kandila. Kumbaga, you will just keep the fire or the light na nakailaw po. It sounds easy and simple, pero very tiring and demanding po siya. Kasi imagine niyo spiral case pa lang. Sino po dito yung pag umaakyat, hinihingal na? Etong, di ba, marami nang hinihingal sa atin, no? Sa mga 30, 40, di ba, at pataas. Di ba? Diyan pa lang hinihingal na tayo. Papaano pa po kaya yun na spiral? At paulit-ulit mo siyang gagawin almost every day or how many times a day? Dahil kailangan nga po nakailaw itong lighthouse. So, mukha lang madali nga daw po, no? But because the lives of captains or yung pilots, yung mga nagdadrive po ng mga ship and ng mga boat po, and the passengers rely heavily upon the lightkeeper of the lighthouse, ay kailangan niya po na magstay on track. Ibig sabihin po is kailangan faithfully na magawa niya po yung trabaho niya. Bakit po? What if segundo lang or minuto, hindi niya na faithfully nagawa yung duty niya po? Sa tingin niyo po, ano yung pwede mangyari do sa mga dagat, do sa mga ships and boats? Pwede po magkabanggaan. Natatandaan niyo po ang Titanic, di ba? Bumangga po yun sa iceberg. Hindi ko na na-research pero hindi nila nakita agad. Siguro possibly during that time, hindi ko matanda yung story, possibly because of the lighthouse, hindi naabot yung ilaw or walang ilaw dun that time. So, meron pong nangyari na in 5 days po ay sobrang lakas po nung bagyo. At itong lighthouse keeper na to ay hindi po siya makalabas ng bahay dahil sa sobrang lakas nga po. And sabi dito, yung waves daw po ay patuloy na nagka-crash doon sa lighthouse to the point na yumanig na po yung lighthouse, nahulog na yung mga dishes or yung mga pinggan po doon sa plato. At itong lighthouse keeper na to is he was terrified, exhausted, and running low on food. Kasi nga po for 5 days, imagine niyo for 5 days, saan ka kukuha ng pagkain mo, hindi ka makalabas dahil nga po sa lakas ng hangin. So later on, nung lumipas na po yung mga araw, tinanong po siya ng kaibigan niya. Sabi niya, hindi ka ba natatakot na may bagyo? At itong bagyo na to ay tumama doon sa lighthouse at tumumba ito. Sabi niya, hindi ka ba natatakot or natempt man lang or napaisip na magtago ka na lang sa basement hanggang matapos yung unos? At alam niyo po, sabi ng lightkeeper, no, sinagot siya. Sabi niya, actually naisip ko yun. Kasi di ba natakot nga rin siya. Dahil tayo nga po, di ba, nung Yolanda, yung malalakas yung hangin, medyo terrifying na po siya sa atin. Sabi niya, naisip ko yon, pero tinignan ko kasi yung tubig, napakadilim. Sabi niya, napakadilim ng paligid. At na-realize ko na hindi ko naman business yung storm or hindi ko trabaho yung storm kasi wala rin po siya magagawa kahit anong gawin natin, di ba? Storm yan eh. Ano yan eh, natural acts of God po. And sabi niya, ang trabaho ko lang is yung ilaw. Yung makip niya po yung merong ilaw. Sabi niya, if I worry about the height of the waves, I'll forget the height of the oil. Di ba? Pag tinuon ko yung paningin ko or yung focus ko dun sa waves, mawala yung focus ko dun sa, ay wait lang, dapat pala yung oil, nagre-resupply ako. Sabi niya, my job isn't to manage the storm, it's to keep the weak trained. So, ano po kahalagahan nito or ano po yung moral lesson po, no? Faithfulness means it is focus, it is a commitment. Kumbaga may mga bagay po na hindi natin kontrolado sa buhay natin, pero kung ano po yung pinapagawa sa atin ng Lord, ano yung binigay na responsibility, ano yung binigay sa atin duty, yun po yung kailangan na magstay tayong faithful. Katulad po sa lighthouse keeper, di ba? Wala siyang magagawa sa storm. So, ang gawin mo na lang, gawin mo yung trabaho mo. Kumbaga, since may storm, at least makip mo yung trabaho mo. Second po is yung faithfulness po natin is pwede rin po makabenefit ang iba. Di ba?
kumbaga may mga pumapalaot po dyan sa dagat na mga barko, na mga bangka, and kapag hindi po natin ginawa yung duty natin faithfully, then hindi natin masasave yung buhay nila. Tayo pa yung magiging cause ng death nila or injuries po. And today nga po, no, as we wrap up the series, Faithful God, patuloy po natin na iangkla yung puso po natin, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, na despite of all these storms, di ba, heavy storms, yung mga perfect typhoon na yan, ay yung paningin po natin ay hindi po mawawala ang focus sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay, let's open in prayer. Hallelujah, Lord God. We thank you, Lord. Lord, patuloy kami nagpapasalamat dahil indeed, Lord, that your mercies are new every morning, and indeed, it is a brand new day. We thank you, Lord, dahil may umaga, Lord. May umaga na kami po ay babangon, gigising, another hope, another future. At hindi man naging maganda yung mga past namin, past few days, past months, past years, Lord. But you are a God who is able to do everything, Lord, beautiful in its time. And salamat din, Panginoon, dahil sa salita mo na to na patuloy na ini-encourage kami. At nawa, Panginoon, patuloy na pangunahan mo po kami ng wisdom, understanding, and knowledge as we dig upon your word. At pawang salita mo lamang po yung patuloy na makita namin, mas magkaroon ng clarity as we dig deeper into your word. Salamat, Lord, and we'll continue to anchor our faith in you. And as we get to know you more and more, we want to have a deeper relationship with you as you continue to reveal yourself unto us. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po. So, ang title po ng ating message today is El Aman. So, I hope na-pronounce ko siya ng tama. El Aman. So, yung El Aman po, isang ibig sabihin niya po, it's a Hebrew word that means the faithful God. So, ang ating magiging key verse po, mamaya babasahin natin siya sa Deuteronomy 7:9. So, ang Aman po, yan, Aman, ito po ay kinuha sa Revelation 3:14, which says here that, and to the angel of church of the Laodiceans write, this thing says the Amen or Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. So kaya po siya tinawag na Aman, El Aman, ibig sabihin faithful God. Di ba, madalas po natin naririnig tong word na to na Amen sa huli ng ating panalangin. Di ba, magpa-pray ka, in Jesus' name we pray, Amen. Ayan po. So, doon po siya kinuha, no, sa Revelation 3:14 at sa pangalan po na El Aman. So, yun po yung root niya, meaning Amen. Ibig sabihin po nun, or alam po ba natin yung meaning ng Amen? Or Amen lang tayo ng Amen? Diba? Amen ako ng Amen at the end of my prayer. Pero ano ba ibig sabihin ng Amen? Ang ibig sabihin po neto is, it is certain. Ito ay totoo. Ito ay mangyayari. Or so be it. Mangyari nawa. Diba? Pag tayo po ay nagpe-pray, hindi naman po yung direksyon or hindi po yung pinagpe-pray natin yung masusunod. Kaya nga po binibigay natin siya. Kaya natin siya pinagpe-pray. Kasi we are hoping, we are praying fervently na kung ano yung pinapanalangin natin ay magkaroon ng katugunan. Yan. So, yun po, no? And it also means the pillar. Diba? Ang pillar po, he is a steady support. Katulad po ng mga pillar. Ito po, pillar po to sa building. And sa mga bahay din po, di ba, may makikita dito kasi wala masyadong pillar. Pero yan po, yan, mga pillar yan. Imagine niyo po kung walang pillar yung bahay natin. Baka simpleng hangin lang, di ba, tumutumba na. So yung pillar po na yon sa bahay po, it remains steadfast. Meaning po, unshakable, immovable. Hindi po siya basta-basta na namumove na pag hinipan mo, biglang nag-shake. Hindi po. Yun po yung ginagawa ng pillar or yun po yung use ng isang pillar po. It provides stability so others don't have to move or others don't have to fall. Ayan. So, yung mga upuan po na inuupuan nyo po, gaano po kayo katiwala na hindi po kayo ibabagsak niyan? Di ba po? Alam niyo po, dyan natin mauunawaan po na kahit hindi natin alam yung materials na ginamit dyan or yung structural physics, kung paano ba ginagawa ang isang upuan na inuupuan po natin, yet we trust na yan po ay hahawakan tayo. Hindi tayo ipapahiya. Di ba? Na hindi tayo ilalaglag, hindi yan magko-collapse. So, ganun din po yung sa mga pillar, no? Minsan hindi natin sila nakikita, pero we trust na itong building na to ay hindi siya basta-basta magko-collapse na konting, kunyari, magnitude 5. Hindi siya basta-basta magko-collapse. So, ganun din po sa chair na inupuan natin. So, kung yung mga upuan po natin ay kaya natin pagtiwalaan, how much more po
yung ating creator. Diba? Minsan naisip na po ba natin yun na, o nga no, yung creator ko, minsan nagda-doubt pa ako, parang yung sinabi ni Ate JR kanina sa tithes and offering. Diba, minsan nag-iisip ka, parang enough ba yung supply ng Panginoon? Makakakain kaya ako bukas? May pambili pa kaya ako ng damit? May pambayad pa ba ako kay Judith? Kay, kay Juna? Diba? Kumbaga yung upuan nga na napakasimple eh. Hindi natin alam yung structural niyan. Pero we trust how much more ang ating Panginoon. And alam niyo po, sa atin na mga mananampalataya at gusto sumunod sa Panginoon, ang buhay po natin is a walk by faith and not by sight. At ito po yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:7. Sabi dito, for we walk by faith, not by sight. Kaya po ngayong umaga na to po, ay meron tayong titignan na 3 bagay na kung saan ito po ay isang ebidensya na kung saan po yung El Aman or yung ating Diyos po is a faithful God. Ayan. So, kilala niyo po ba yung mga brands na yan? Sigaw niyo lang po. Ano po yung unang brand? Yung may aso, hindi, yung may kabayo. Sorry po? Hermes. Oh, yung green po. Sorry? Nvidia. Yung may crown. Rolex. And then, Apple. Yan, hindi po ako. Ayan. So, ano po sa tingin nyo yung common grounds nila po, no? Or yung common denominator netong mga to? Sorry? Mga branded, mahal, quality, diba? Superior quality po sila. Alam niyo po, itong mga brand na to, tama po yung sinabi nyo, no? These brands protect their name through quality and exclusivity. No, nagre-research po ako, no, may mga branded bags talaga na very minimal lang yung nire-release nila na mga edition ng bag nila kasi gusto nilang manaro yung mga customers na bumibili sa kanila. At meron po dyan na mga branded din na makakabili ka lang nun kung may previous record ka na nakabili ka na ng ganung brand. So ganun sila kagrabe, no? Why are they doing that? Because they want to protect their name. Diba? And kasi dahil yun nga po, no, quality yung pinoproduce nila, kumbaga hindi sila pang common lang, na parang pwede lang mabili ng kahit sino po. So that makes them expensive. Kaya magtataka ka na, parang mahal naman yan. Dati nung ate ko nagbebenta, kala ko mga, mga minimal na 1,000 lang yung mga bag. Pero meron mga pouch na ganun. Sabi niya, pabigay nga to kay sister-in-law ko daw. Pabigay nga to kay ate, check, sabi mo, ibenta niya. Sabi ko, sige, magkano? 35,000. Ha? 35,000? Kalit-liit na, parang halos pouch lang. Sabi ko, bakit napakamahal? Sabi ko, ang OA naman. Sabi ko, 35,000, napakaliit. Pero, alam niyo yan, as you grow old, you understand things. So sabi ko, kaya pala, kasi nga luxury brand siya. At yung pinoproduce nila is hindi lang yung basa-basa nasisira. Talagang matagal. Di ba yung iba nakikita natin, tinetest pa sa fire, binabato-bato, hinahagis pa. So ganun siya and yung iba, like sa mga, sa mga mateki dyan. Di ba yung may inilulublob pa sa tubig to prove na hindi siya basta-basta nasisira ng kahit ano. So yung mga higher name na yung luxury brands, it works hard to maintain its reputation. Di ba? At imagine niyo po kung kunyari may offer ako sa inyong bag na hindi niyo naman kilala yung brand, Siwa-Siwa, di ba? Uy sis, bibenta ko to sa iyo yung bag na Siwa-Siwa. Magkano? Worth 10,000. Parang, 10,000? Hindi ko naman alam yung brand na yun, parang never heard. Di ba? Kahit ka po sa mga kumpanya, di ba? Or any organization or brand name, hindi tayo basta-basta magtitiwala kapag hindi mo kilala. Diba? Kaya po maraming nai-scam kasi hindi nagre-research, diba? O kaya minsan maraming nai-scam kasi bili lang ng bili, purchase na ng purchase. Diba? Kumbaga hindi na natin inaalam na wait lang. Kunyari sa mga naglalabasan ng mga online sellers, hindi natin chine-check. Diba? Hindi natin verify kailan pa sila may Facebook. Diba? Kaka-build lang nila kahapon, gusto mo na bumili ngayon. Na-entice doon sa ganda ng product. Alam niyo po yun, kumbaga hindi na natin nare-research. So, makikita mo na itong mga brand na to and other branded, yung mga luxury na mga brands po, makikita natin na hindi nila basta-basta or hindi nila sisirain yung pangalan nila. Nang ganun lang. Kaya pag sinabi mo na Hermes, pag sinabi mo Rolex, mga Apple or Nvidia, kumbaga masasabi mo, ay oo, magandang brand yan. Ano yan? Talagang subok na matibay, subok na matatag. Ayan po.
Kaya po yung number 1 point po natin is a faithful God is faithful to His name. Ayan po. So ano po yung value of taking care of our name? Diba sabi ko nga po sa inyo, kung itong mga brands na to, yung 4 na top 4 brands worldwide, ay pinangalagaan po nila yung name nila, how much more po ang Panginoon? Diba? Ang Panginoon, aalagaan niya po talaga yung pangalan niya. And ganun din po sa ating mga tao, no? Sa ID natin, lahat naman siguro tayo may ID, no? Either school yan, or sa work, passport, or kung ano man yung mga identification natin. Yung name po natin kasi, it is our identity. It speaks of something about us. So, katulad po sa NBI, di ba, pag mag-apply kayo ng trabaho or may papasukan kayo, pupunta muna kayo sa proseso doon sa NBI, di ba, titingnan yung pangalan mo. Kunyari, Juan de la Cruz, nako, 3 na napatay mo, tapos may ninakawan kayo. Why? Kasi common name po yun eh. Kaya po kami sa mga anak namin, we make sure na kahit papaano, medyo unique yung name nila para pag ano pa lang sa NBI ay walang hits. Di ba po? Pero kidding aside po, no, kumbaga we make sure that our names are protected. Di ba? We protect our name. Ganun po kasi ka-importante yung pangalan. Di ba? Lalo na po pagpapasok kayo ng trabaho, pag alam nila na medyo dehado yung record mo, kunyari may nangyari na may ninakawang ka dating company, mag-a-appear po yun doon pag may nag-report sa police. So, ganun po, no? And in Exodus 3:14, sabi po dito, and God said to Moses, I am who I am. And He said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Ayan. So, nung tinanong ni Moses sa Diyos, kasi pinapadala po siya ng Diyos as mouthpiece or messenger, kakausapin niya po si Pharaoh. Sasabihin niya, i-deliver mo yung mga tao ko, yung tao ng Panginoon. At sasabihin niya, di ba, parang sa atin pa may nag-uutos. Kunyari, kay Nanay Vicky, ano nga po, pasabi kay Pastor Rene, ganito, ganyan. Di ba, pag sabi ni Pastor Rene, sino nagsabi sa inyo yan? Iutos po sa akin ni Pastora Apple. Di ba, may mga ganong case po tayo. So, itong senaryo na po ito, is tinanong ni Moses, ano sasabi ko pag nasabi sa akin na bakit ko sasabihin kay Pharaoh na palayain niya yung mga tao o yung mga Israelita? Ang sabi ng Diyos sa kanya, sabihin mo sa kanya, I am who I am. So makikita po natin na ang name po ng Panginoon is very established na even long before the world began. Hindi pa tayo pinapanganak, yung mga kaninunuan natin, sila Adam and Eve, long before the world began po talaga. 'Di ba? Alam naman po natin yan, kahit papaano naaaral natin yan na ang Diyos po wala siyang beginning and end. Nag-i-exist na siya even before na nagkaroon ng lahat ng creation. Ayan. So, ito pong name na to is very precious and holy. Sa Hebrew po, yung name na I am who I am, yan din po ay natatranslate sa Yahweh. Sa kanila po wala silang vowels, kaya yung spelling ng Yahweh nila is YHWH. At yung name na po yun ay napaka-holy na once na binanggit mo yung ibig sabihin, you are worthy to mention that name. Unlike ngayon, di ba, pag naririnig natin, kaya po kumayaw sa mga American movies konting kibot, Jesus Christ. My goodness, my God, 'di ba? Parang ano kinalaman ni Jesus sa sa problema mo? 'Di ba? O kaya just sa nahulog ka sa upuan, ano kinalaman ni Jesus Christ? Pero makikita po natin na alam mo 'yon, talamak na po na ginagamit yung pangalan ng Panginoon sa kung saan-saan na walang katuturan, walang kabuluhan ng mga bagay. Kaya po kami pag yung mga anak namin, pag may mga napapanood or minsan syempre dahil sa lagi naririnig, pag may nababanggit na about kay God, 'di ba? Oh my God, 'di ba? Oh, sabi ko lipat mo 'yan. Sabi ko, ayoko niyan. Sabi ko, not good yung ginagamit yung name ng Lord. Diba? As a Christian, as a parent, as a leaders, worker, tayo mga mas lumalalim sa Panginoon, tayo po dapat yung nag-i-instill ng value sa ating mga anak. Diba? Sa Faith Kids, diba, we tell them, pag may naririnig kami ng mga hindi magagandang salita or i-correct po natin. Gamit naman po natin ng salita ng Panginoon. And we can see that, hindi ko na nailagay dito. Sa Exodus 20 verse 7, sabi po dito, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. So yan po ay paalala po sa atin, reminder, baka pag may nagugulat tayo, oh my God, di ba? Konting kibot lang, anong kinalaman ni God sa gulat mo? Di ba? O kaya baka may mga expression tayo na nagagamit natin unaware tayo, no? Na nagagamit natin yung pangalan ng Panginoon. So, the Lord will protect His name. Diba? Sabi ko nga sa inyo, itong mga brands na to earthly brands lang yan, pero they protect their name.
how much more yung Panginoon natin, no? Because He is faithful, He is, or He will protect His name. Kaya nga po, di ba si Moses, sabi ko sa inyo, yun yung ginamit na name ni Moses na I am who I am, nung tinanong siya. At makikita po natin na sinamahan po sila ng Diyos, magmula po nung umalis sila sa Egypt, hanggang sa nag-wander sila for 40 years in the wilderness, until na makarating po yung next generation do sa Promised Land. So we can see that the name, sabi po dito, it means it is an established name, and sabi dito, a name that we can rely on. Diba? Pag sinabi natin na faithful, ibig sabihin nun stable, secured, reliable. Diba? The name I am who I am is a name that we can entrust our whole life with. Diba? Kaya ba natin pagtiwalaan ng Panginoon? Minsan ang dali lang magsabi, oh Lord, I trust you, I give, diba? Diba? I give my whole life to you. Pero pag nandyan na yung pagsubok, Lord, pwede bang balik ko na yung diba? Ang hirap minsan mag-surrender. Pero yun nga po, no? The name, I am who I am, God's name is more reliable, secured, stable than anything and anyone else in this world that we live in. And in, yung kinanta rin po natin kanina, di ba? Sabi daw, worthy is your name. Yung name ng Panginoon is hindi lang siya yung katulad ng name natin na ordinary name lang. Diba? Although minsan siguro sa atin, yung mga celebrities, or siguro sa atin pag medyo nasa top leadership tayo, pag sinabing Pacheco, ay ano yan, magaling yan sa ganito. O kaya, di ba si Pastor Lordwin, kinukwento niya, pag sinabing Monte, sa kanila, ibig sabihin yung mga, notorious eh. Di ba? Pero kapag maganda yung record mo po, pag sinabing, yung apelido pa lang, kumbaga may dating na po. Etong Panginoon natin is hindi lang ordinary yung name niya. Sabi ko nga, very precious, very holy yung kanyang pangalan po. And His name is very powerful. Powerful enough to calm the storm. Diba? Powerful enough to deliver us. Diba? To give us breakthrough, to give us healing. Diba? And ang pinakamatindi nun, yung salvation. Diba? There's salvation in your name. Diba? Kinanta natin yung kanina. And ito po yung nakasulat din, hindi ko na nailagay dyan, Acts 4:12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Diba? Wala na po tayo ibang pangalan na tatawagin for us to have that salvation. Only the name of Jesus. Diba? Yun lang yung kaya magligtas sa atin. Hindi po yung finances natin, hindi yung status natin sa buhay, hindi yung position natin, hindi yung na-build natin na pangalan. Not even these brands can save us. Diba? Ano magagawa ni Nvidia? Ano magagawa ni Hermes? Diba? Kahit ni Rolex at ni Apple, hindi po tayo maisisave niyan. Only the name of Jesus can save us. Amen po ba? Diba? Napakasarap sa pakiramdam, napakasarap na maging Kristiyano. Kasi wala man tayong ganong mga branded bags. Pero yung Diyos natin ay matindi yung brand name. Diba? Grabe yung pagiging stable niya. And the second point is, a faithful God is faithful to His character. So pag sinabi natin faithful, ito po yan. Hebrews 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ayan. So makikita po natin na yung unchangeable nature or character po ng Panginoon, it remains the same yesterday, today, and forever. Bakit po? Kasi once po na nag-shake or nag-change po yung character ng Panginoon, kunyari yung pag-iisip niya, di ba katulad natin mga tao eh, depende minsan sa mood, depende sa circumstances, or minsan ngayon, depende sa weather. Pero ang Panginoon po, once na nag-change po siya, then lahat po na nag-e-exist would become uncertain. Diba? Lahat po yan ay magiging uncertain na kapag ang Diyos ay nagbago po. Kapag yung character niya or yung nature niya ay nagbago. Pero makikita po natin that there is consistency in His nature. And we can read this in our key verse, Deuteronomy 7:9. Sabi dito, therefore know that the Lord your God, He is God, the faithful God, the El Aman, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love Him and keep His commandments. So makikita po natin dito na sa binasa po natin na to, kaya po nire-remind tayo ng writer that therefore know. Kasi possibly hindi natin alam pa or alam man natin pero hindi pa ganun kalalim. 'Di ba? Alam natin na may mga bagay tayo na alam lang natin pero on this level lang.
And sabi dyan po, no, therefore know that the Lord your God, di ba? Di ba, it is very comforting to know na yung Diyos na yan na tinutukoy dyan is our God. He is God. He is the faithful God. And ano pa yung sinabi dyan? Who keeps covenant. Yan po ang nature ng Panginoon. Hindi po siya bumabali sa covenant niya. Yan pong covenant na word na yan is mas malalim pa sa word na promise. Diba? Ang promise kasi is made to be broken, ika nga. Pero ang covenant ng Lord is sa Kanya siya nangako sa sarili niya at sa Kanyang mga tao. He keeps His promise. He keeps His covenant. And mercy for 1,000 generations. Para saan daw po, or para kanina, those who love Him and who keep His commandments. So, makikita po natin dito na God keeps His mercy for 1,000 generations and our mistakes ay hindi niya kayang i-outrun yung ancestral promise na yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, unfaithful ako sa Lord or ano. Pero ang gusto ng Lord is as we continue to draw nearer to Him. Kasi di ba lahat naman po tayo nagkakamali. Lahat po tayo ay pumapalya. But when we go closer, when we draw closer to the Lord, ay tayo po ay Kanyang patatawarin. Di ba? He will forgive us. Unlike human, again, di ba? Pag i-compare natin sa human, ang tao po is hindi faithful minsan, di ba? O kaya pag pumalya na, doon mo masasabi na, ay, hindi faithful kasi pumalya. Pag sabi mo kasi faithful, ibig sabihin steady, focus, committed. So makikita natin that even in the olden times, God's consistency ay makikita po natin. And yun nga po, no, yun na-experience ni Moses at ng Israelites. Nung dineliver po sila sa Egypt, wilderness, ano po yung kasama nila and na proof that God is a faithful God, it is His constant presence. Paano po? Yung pillar of cloud by day and pillar of fire by night. During those time po, kapag sila po ay nananahan sa mga tents, sa mga parang mini houses, di ba, mga bahay-bahay. So, pag nakita po nila itong pillar of cloud by day or pillar of fire by night ay nag-move, that's the only time na pwede rin po sila mag-move. Kasi for 40 years, they were wandering. Di ba? Ikot lang sila ng ikot sa desierto. So, when it moves, kailangan mag-move din po sila. So, makikita po natin na during those 40 years, marami pong trials ang pinagdaanan ng Israelita. Makita po natin na, alam niyo yun, naging faithful si God sa pagpo-provide sa kanila. Yung provision of manna and quail, yung food. Diba? Andyan din yung nung nauuhaw na sila, yung water. Pero makikita natin, despite of God's provision, faithful provision niya sa atin, or doon sa mga Israelita, lagi sila may reklamo. Diba? Parang ba yan, Moses, nakakasawa na to, ganyan-ganyan. Buti pa na nasa Egypt kami, ganito, ganyan. Hindi kami naghihirap. Diba? And then yung water, nag-provide si Lord ng water. So makikita po natin na hindi po nag-waver yung character ng Panginoon. He remained the same. At kahit ang titigas ng ulo ng mga Israelita, reklamador, ay hindi po natin mababasa na iniwan sila ng Panginoon sa disyerto. Diba? Tayo mga tao, minsan tayo, yung mga anak namin, pag makukulit, ay, mamaya ka na, huwag na ako usapin. Diba? Pero yung Diyos sa kanila, napaka-patient, napaka-faithful. Hindi sila iniwan. Kasi alam ng Diyos na without Him, mawawalan lalo sila ng hope at lalo sila mag-wander sa wilderness. Kumbaga, nasa disyerto na nga sila eh. Wanderer na nga sila, lalo pa sila mawawala. So, makita po natin na God remained faithful in His character. Bakit po? Kasi ang puso po ng Diyos is gusto niya kasama yung mga tao lagi eh. Diba? Kaya nga misa kahit nagkakasala yung mga Israelita nun eh. Diba? Papadala niya ng mga enemies to conquer them. Pero once na humingi na ng tawad yung Israelita, once na naawa na siya, anong ginagawa ng Diyos? Diba? Magpapadala siya ng mga judges. Magpapadala siya ng mga judges para makibaka or makipaglaban doon sa mga nations na umaalipusta or umaaway sa kanila. And then, babalik sila sa Panginoon. Kasi yun yung heart po ng Panginoon. Nakita po natin, hindi po nagbabago yung character ng Lord. Diba? Ganon din po sa atin. I doubt na nandito po tayo ngayon kung hindi po naging faithful ang Lord. Amen po ba? Diba kahit na nasa sinapupunan pa lang tayo ng nanay natin, may power na ang Lord eh. Na pwede kanyang doon na i-end na yung life natin. Pero nakita natin how the Lord has protected us.
Ako, naalala ko nung sa kanilang tatlo, lagi akong may season ako lagi na bedridden ako kasi may spotting, may bleeding. Di ba? Kung tutusin, pwede na ako makunan at that time. Pero hindi ako nagkaroon ng miscarriage in that way. Kumbaga, nagkaroon ako ng molar. Pero doon, iningatan ng Lord. Di ba sa Psalm 139, mababasa din natin niya, how faithful the Lord. Kita niya na tayo, even we were made in secret. Sabi doon, nakita niya na tayo, ano yung itsura natin, ilan yung buhok natin. Lahat, alam na ng Lord. Even kung ano ipapangalan sa atin, alam na ng Lord. So, that El Ama never changed and never failed to keep a single word of His covenant or promises in us. In 2 Timothy 2:13, sabi dito, if we are faithless, He remains faithful. He cannot deny Himself. So we can see yung unwavering quality ng Panginoon in nature. Diba? Unlike human emotions and circumstances, sabi ko nga sa inyo kanina, diba? Minsan pag may mga circumstances na hindi magaganda, it's so easy for us to give up. It's so easy for us to falter. Na parang, ay, ayoko na magtuloy sa Lord. Kung kailan naman trying hard na ako na mag-igi, di ba? Mag-Bible reading ulit, bigla na namang may pagsubok, may persecution. Pero ang Panginoon po, hindi po siya affected sa ganun eh. Hindi po siya affected. Not even with our failures, di ba? Sa atin, unmet needs and expectation. Pero si God, He remains constant in nature. Ano pa po? Kung paano siya nagre-remain constant in His nature or faithful to His character. 1 Corinthians 10:13. Sabi po dito, no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape that you may be able to bear it. So makikita po natin dito in this verse that God is faithful to provide a way of escape. Ibig sabihin po, may built-in fire exit or built-in exit that we need to look for, that we need to seek. Diba? Through God's wisdom, syempre, doon sa mga temptation na napapagdaanan natin. And again, I think dito ko yata na itapik noon, na yung temptation po is twofold po siya. Hindi lang siya yung negative, but temptation also means, wait lang pa. Ang temptation po is twofold po siya. Yung una is enticement of sin. And the other one po is yung trial at to strengthen us. So, may mga bagay po minsan sa buhay po natin na, wait lang pa. Okay. So, may mga bagay po sa buhay natin na itong temptation na to, on the other hand po, is enticement to sin. It is an opportunity for us to choose. Diba? To choose the easy one or the hard one. To choose na maging holy ka ba or to be of the world. Or kunyari may mga sitwasyon sa buhay natin, di ba? Alam naman po natin na talamak ngayon yung kila Easy and kay Alvin, yung ating co-brothers and sisters in Christ. Di ba? Nape-persecute po sila because of their faith. Faith din natin yun eh, yung pinaniniwalaan nila. So, yung pinaglalaban po nila, kung tutuusin, pwede na lang mag-shy away sila eh, or manahimik na lang para wala na lang, di ba? Hindi na lang sila mag-comment sa Facebook namin or maging hot yung issue na yon. Pero they chose not to be silent. Diba? They defended their faith. Kung tutusin, napaka-brave nila eh. Lalo na sa showbiz, diba? Sa showbiz dyan, talagang, yung mga comment dyan, pwede mo nang ikamatay talaga eh. Hindi lang spiritual eh, hindi lang soul mo yung mamamatay dyan, kundi pati body mo eh. Yan. Pero alam niyo yan, they defended their faith in the Lord. Kumbaga, nag-stood lang naman sila doon sa ground na meron sila, at doon sa Bible na pinaniniwalaan po nila. And natin. At alam niyo po si Satan, it can offer us something that is very tempting. Diba? Do we give in or do we choose to stay faithful to the Lord? Diba? Even when no one is looking around. Minsan may mga bagay na temptation na masarap eh. Pero alam natin na in the end, temporary lang and it leaves us empty. Sometimes we get hurt, andyan yung regret, sana hindi ko na lang ginawa kasi. Diba? Kumbaga, nag-i-inflict siya ng pain sa atin, minsan sa ibang tao din. And yun nga po, especially when times are hard, when there are persecutions and trials, di ba, we are tempted to give in to what is temporary. Yan po. In 1 John 1:9, it says here that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. So ang faithfulness ng Panginoon, it is tied, kumbaga nakatali yan or kakambal niya po yung justice niya. Yes, He is a merciful and a loving God, but He is also just.
'Di ba? Kasi minsan yung ano lang other side lang yung nakikita natin. Hindi, mabait ang Lord. Pero He is also a just God. It's part of being faithful. A faithful God is a just God. 'Di ba? Andiyan yung promise niya po that if we forgive, 'di ba? He promised to forgive those who confess and He cannot break His own word. Kaya po pag sinabi niya na yung mga sumusunod sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, is i-reward at i-honor niya those who love Him, He will surely do it. And on the other hand, kapag sinabi niya rin naman po na kapag may ginawa tayong mali, meron pong compensation po yun. We will be punished, meron pong judgment, meron pong compensation. He will also do it. Diba? Meron pong balance talaga between truth and justice. Yes, truth, God is a loving and a merciful God. He is a faithful God. Pero yung justice, He is also a just God. So our El Aman, or our faithful God, will not go the wicked unpunished. In Lamentations 3:22-23, sabi dito, through the Lord's mercy we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. So during this time po, si Lamentation po ay hindi po siya isang tao, madalas sa papagkamala siyang propeta. But Lamentations po sa Tagalog ay panaghoy, matinding pag-iyak. Yan po ay isinulat ni Jeremiah po, or he is called the weeping prophet. Ano siya, lagi siyang umiiyak. So he was called the weeping prophet kasi po during this time, yung nation of Israel po was under God's curse, God's judgment. So hindi niya po ito kino-quote tong verse na to during the good times. Di ba? Parang yung kino-quote natin na Jeremiah 29:11, napakagandang quote. Pero balikan muna natin yung verse 10, kung paano nila na idugtong yung verse 11. Dito po ganun din, no, sa Lamentations 3:22 and 23. So he was not quoting it dahil they experiencing good times, but they are under distraction when God's holy wrath and judgment was upon them. Pero makikita po natin yung solidity ng character ng Panginoon, it does not change. Diba? Again, sabi ko sa inyo, a faithful God is a just God. Although the nation was under God's curse, dahil may judgment nga po na dumadating sa kanila because of their idolatry. Kasi ang Diyos seloso. Diba? He is a jealous God. Nababasa rin natin yan sa ating mga Biblia po. Pero itong mga nation of Israel, they turn to other gods. Yung mga other gods na ginawa ng mga tao, doon sila nag-offer ng sacrifices nila, ng buhay ng anak nila, at kung ano-ano pa po. So makikita po natin na although the nation was under destruction or wrath or galit ng Panginoon because of their sin of idolatry, still God wants them to experience His mercy and faithfulness. Diba? Kaya yan po yung sinabi ni Jeremiah dyan sa Lamentations. So, ano po yung proof na mahal pa rin sila ng Panginoon or God is a faithful God? Yung ebidensya na nakakahinga pa sila. 'Di ba? Sabi nga po diyan, through the Lord's mercy we are not consumed. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, parang sa Israelita lang din during nung i-deliver sila ng Egypt. 'Di ba? Kung tutusin, pwede na silang patayin ng Lord Pero hindi ginawa ng Lord kasi may gustong i-prove ang Lord, may gustong ipa-experience, may gustong ipakita ang Lord. So yung po, yung humihinga sila, it is a proof that God is a faithful and merciful God. But the question is, since yung mercy at faithfulness ng Lord is new every morning, and since God is El Aman or faithful God, yung po ba ay pwede or gagawin nating excuse for us to sin deliberately? Di ba minsan yan yun parang faithful naman si Lord, patatawarin niya ako. So does it give us escape to sin deliberately? Pag sabi deliberately po, willingly, willfully. Diba? I know, alam ko, sagot natin is no. Of course not. Diba po? Kasi our frailty as a human should compel us to draw us even more closer to the Lord. Diba? Hindi siya yung magiging excuse, hindi siya yung magiging hindrance na, ay, madumi ako. Si God, faithful God, holy God. Ako madumi ako, lagi ako nagkakamali. Kumbaga frailty, yung weakness ng humanity is hindi po yun yung magiging hindrance or magiging balakid for us to draw closer to the Lord. Why? Kasi yung faithful God natin, gusto niya nga lumalapit tayo sa Kanya. So tayo, ang gagawin nating step is papalapit sa Kanya, hindi papalayo. Instead na lumayo tayo sa Kanya, let us draw closer to Him. So, yun nga po, yung binasa natin dito sa Lamentations,
rest assured, sabi dyan, no, they are new every morning. Great is your faithfulness. Ano ibig sabihin niyan? Kumbaga sa pagkain, hindi yan pangat. Hindi yan pangatlong init na, pangatlong araw na. Hindi yan stale, hindi yan reheat. Di ba sa pagkain, ganun tayo. Parang, ay, sige, freezer ko to, tas bukas. Di ba? Hindi mo pwede i-declare na, uy, bagong luto ko to. Hindi, bagong init lang. Pero hindi mo pwede i-declare na bagong luto. Pero ang mercy at yung katapatan ng Lord, it's new every morning. Bakit kailangan new? Bakit hindi pwedeng, dati naman, faithful na sila, bakit hindi hanggang, hanggang maprolong? Diba? Continuous naman po talaga yung faithfulness ng Lord. Pero they are new every morning. Why? Because every day is a brand new day. Diba? Every day we are faced with new challenges, new trials, new struggles. Kaya kakailanganin din natin yung new mercies and new faithfulness niya. Amen po ba? Sino dito nangangailangan ng new mercies and new faithfulness ng Lord? Diba? Lahat po tayo eh. And we are so thankful that the Lord, diba? Hindi tayo kinukonsume ng Lord. We are not consumed because of the Lord's mercy. And the third point po, sabi dito, a faithful God is faithful to His word. Diba? Una po, He is faithful to His name. He will protect His name. Diba? And we ought to honor His name. Second po is He is faithful to His character. And the third point po is a faithful God is faithful to His word. Yan. So alam niyo po, sa mga kasalan po, ito yung sa mga naka-attenda ng kasal, madalas po natin yan nakikita. Meron po dong portion na yung unity candle or yung magla-light po ng candle. Alam niyo po ano yung significance niyan. So may mga time po, it's a part of vows nila sa Lord ng mag-asawa po, na kung saan po may tatlo po yung kandila. Yung isang kandila po is yung malaki, and then yung dalawa po is magkapantay. Yan, DIY ko lang yan nung kasal namin. So, ang significance po niyan is may mga pagkakataon po sa buhay natin na, ano ko na lang yung sa amin ni Lord. Sa buhay po natin, or sa buhay po namin ni Lord, may mga pagkakataon po na darating po talaga na yung kandila ko is mawawalan ng ilaw. That may mean na pwedeng ako yung weak during that time, may mga failures ako, may mga lapses. And si Pastor Lordwin po, siya na nakasindi yung ilaw, ay maglalight po ng candle ko para signifying po that He is lifting me up or He is able to help me or strengthen me kapag ako po ay nalulugmok or kapag ako po ay dumadaan po sa low moments of my life. At may mga pagkakataon din naman po syempre no, na si Pastor Lordwin naman yung mahina, ay naku naman po yung malakas. So ako naman po yung maglalight ng snuffed out candle niya. Yung candle niya na namatayan ng ilaw. So, ilalight ko po yon, signifying po na ako naman yung mag-carry sa kanya. Ngayong mahina ka, I will be your strength. And I will help you to carry out yung promises ng Lord. But there are times in our lives po na parehas yung ilaw namin mag-snuffed out or mamamatay, mawawala po. So, saan po kami kukuha ng ilaw? Hindi po sa kapitbahay. Kukuha po kami ng ilaw dun sa big candle, signifying na si Jesus yan. 'Di ba? Kasi, yun nga po sabi ko sa inyo, part yan ng curse natin as fall of man. Na darating po talaga yung pagkakataon sa buhay natin na hindi natin mamimit yung expectation ng mga asawa natin. Mga kasama po natin sa buhay. And yun nga po, no, kukuha kami parehas ng ilaw sa Panginoon. And with that, syempre, makikita po natin that God is a covenant-keeping God. Diba? Siya po yung nag-ordain ng marriage. Siya rin po yung magkikip ng marriage as much as possible po. No? Although, syempre, maraming factors po dyan kung bakit nagkakaroon or nauuwi sa hiwalayan. Pero, kumbaga yung significance po ng unity candle, yun po yun. Kaya po may kandila, hindi po para lang magsindi-sindi lang sila doon ng couple. Kundi yun po yung significance po ng unity candle. And yun nga po sabi ko sa inyo, there are times na parehas yung ilaw namin ni Pastor Lori mawawala, mamamatay. Pero doon kami magdodraw ng light sa ating Panginoon na kung saan siya yung covenant-keeping God who is able to fulfill His promises that we've made to each other. Kaya po yung faithfulness talaga, it is a repetitive choice to stay in the position. Di ba po? Kumbaga para siyang, kumbaga sa bata, pag napunta yan may nakita yan na toys, huhulagpos. Di ba? Ano yan yung hand niya kakawala sa'yo. Pero ikaw, bilang nanay, bilang parent, faithful ka, hindi. Hahawakan kita lalo. So, ganun din po sa buhay natin. May mga pagkakataon sa buhay natin na parang, Lord, parang feeling ko bumitaw ka na. Di ba po?
Pero, o kaya, Lord, yung mga tao iniwan na ako. Ngayon pa talaga. Diba? Kumbaga, doon pa sa lowest point of my life, kung kailan talagang lugmok ako sa sakit, lugmok sa finances, diba? Minsan doon pa yung parang, the more na kailangan mo ng makakapitan, parang, bakit gano'n? Parang lalo pa sila nawala. Pero alam niyo po, ang Lord, He remains constant. Diba? Sabi ko nga po sa inyo, si Lord kahit para tayong bata na humuhulagpos, kumukuwala sa Kanya, si Lord hahawakan ka pa niya. He may seem silent, He may seem distant at times, pero alam naman po natin deep in our hearts that our God is a faithful God. Diba? Kaya nga po, hindi ko pala nailagay dyan yung Kaya nga po, yung faithfulness ng Lord, makikita po natin niya. Kahit sa pag-aasawa po, no, makikita natin yung faithfulness. Imagine nyo, kami ni Pastor Lord, we will be celebrating our 12th year sa May. Imagine niyo, for how many years every day we would do the same thing. Although minsan may mga changes, no? Pero most likely yun. Kaya nga po sa pag-aasawa or sa mga mag-aasawa, meron yan different kinds of ring. Diba? Diyan yung engagement ring, wedding ring. Pag mag-asawa na kayo, dyan papasok yung different types of rings din. Di ba? Baka magtaka kay Pastora, di ba engagement tsaka wedding ring lang. Hindi po meron dyan yung monitoring, snoring, enduring, and suffering. Joke. Pero, joke lang po. Sabi nila, totoo, Pastora. May mga nag-agree. Ayan po. So, kidding aside po, no? Kasi po sa pag-aasawa po, or kahit in our family, or in any kind of relationships, meron talaga dyan times of testing eh. Di ba minsan halos araw-araw pa nga eh. Minsan nandyan yung physical na challenge tayo, may sakit. Paano ko yung asawa mo, parang lantang gulay na. Di ba nasa sick bed or deathbed or terminally ill. Di ba will we stay faithful to them? Or parang hindi, pagpapalit ko na. O kaya si Mrs., dating Coca-Cola, Di ba? Tapos nung nagkaanak, naging Coca-Cola pa rin naman, in can nga lang. Di ba? Di ba? O kaya si Mister, dating 6-pack, ngayon 6 buns. Di ba? Kumbaga parang, ay. Di ba? O kaya sa mga babae, di ba? Prinamis ng mapapangasawa niyo, gagawin kitang prinsesa pag napangasawa kita. Ayun nga, Disney princess, naglilinis, hugas ng pinggan. Di ba? Parang ayoko na, buti pa si prinsesa asawa niya, ako dito. Di ba? Pero hindi po, kasama kasi yun sa buhay, di ba? Ng pag-aasawa. Kumbaga marami tayo adjustments. Pero will we stay, di ba? Will we stay faithful? Di ba? Minsan kasi pag may konting changes lang sa mukha, ayoko na. Di ba? Pero alam po natin na ang faithfulness is hindi lang po siya panlabas, kundi sa loob po siya, character po siya. Kaya po yun yung makikita natin na loophole din po ng humanity, between humanity and God. Kumbaga yung human, di ba, we can be unfaithful anytime. Pero ang Panginoon, divine loyalty yung binibigay sa atin. Di ba? Nakita natin yung sa Lamentations 3. Sinabi po doon na His faithfulness is new every morning. And makita natin yung consistency or yung pagiging constant niya po. Di ba? So, unfulfilled promises, it ruins confidence and it creates trust issues. Diba? Naalala ko noon nung grade 5. Grade 5 ako, I think. Pero prior to that, mga bata-bata pa ako, yung nanay ko, lagi niya pinapromise magsuswimming kami. So yun, tumanda na ako, nag-grade 5 na ako. Nagplano na lang ako ng sarili ko swimming. Dinamay ko yung mga classmates ko. So supposedly, halos lahat sila na-convince ko na magsuswimming. Pero nung malapit na yung araw, 2 na lang kami natuloy. So to make the long story short, nag-cutting classes ako. Grade 5. Nag-swimming ako dahil sa kagustuhan kong hindi naman kasi lagi natutuloy yung swimming na pangako ng nanay ko. So, ako na lang magpaplano. So, dinamay ko yung friend ko. No? So, nag-swimming kami yon na found out ng principal namin. So, pinanish niya ako na lagi ako magbibit ng lupang hinirang tsaka ng mga hymnal namin sa school. So, yun po, di ba makita nyo, kapag nagpa-promise tayo at hindi natin siya natutupad, lalo na pag paulit-ulit, it creates trust issues. Nawawala yung confidence nung tao sa atin na binigyan natin ng promise. Kumbaga, hindi lang po siya in marriage, even in any other relationships.
So makikita natin that when trust is broken, nagbabago din po yung ugali at yung uncertainty nag-grow. Kumbaga the next time na mag-promise ka, hindi na siya kagad mag-hold on. Why? Kasi hindi tayo naging faithful. 'Di ba? Hindi tayo naging faithful doon sa pangako natin. So, ngayon, pag-iisipan ka na niya, hindi ko sure. 'Di ba? Iisipin mo, hindi tayo sigurado kung matutupad. Yan, sa mga couples na may discussion mamaya. Ano yung mga pinakako ni Mr. o ni Mrs. na hindi niya tinutupad? Ayan. So, yun po, no? Kumbaga, nagkakaroon ng trust issues, nagkakaroon ng pagbabago sa ugali. And yung uncertainty, yun po yung doon, yung isa sa mga peak, yung uncertainty. Kaya nga sabi ko sa inyo po kanina, kapag nagbago po ang Panginoon in His nature, di ba, lahat na nag-e-exist, magiging uncertain. So, hindi mo na alam kung yung sun, magsha-shine pa rin siya ng morning, pwedeng sa gabi na siya. Yung moon, pwedeng hindi na lumabas. Yung stars, pwedeng bumagsak na lang dyan. Alam niyo po, yung kumbaga everything else, lahat na nag-e-exist, nagkakaroon ng uncertainty. Kaya po sa atin, no, we are standing on a reliable ground. Ang Panginoon po natin, kumbaga tayo, yung chair natin, it's a part of a sinking sand. Diba? Natatandaan niyo po yung sa Matthew, yung sinking sand, yung lalaki nagtayo or yung tao na nagtayo ng kanyang bahay sa sand, and the other one ay do sa batuhan. So makikita po natin na ano po yung mga bagay sa buhay natin na doon natin ibinibigay yung tiwala natin na tingin natin magiging faithful to. Either gamit man to, tao, or kung ano man to. Pero right now, God is inviting us na ilagay natin yung trust natin dun sa, yung faith natin sa El Aman, sa faithful God. Na yung trust natin from that sinking sand of human promises, kasama rin po yan, to the solid rock of God's Word. Diba? Alam natin po na lahat papanaw. Lagi natin yan naririnig sa mga verses. Lahat papanaw. Only the Word of God will stay. Diba? Ganun po siya ka-reliable. Ganun po tayo na pwede tayong dumepende sa Kanya for the rest of our lives. And because He is a covenant-keeping God, He will honor His Word. He is true to what He say, He will do. Kaya po ito yung sa Isaiah 55:11 po, no? Sabi po dito, "So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it." So makikita po natin dito na yung integrity po ng Panginoon, yun po yung magiging basis natin for us na magkaroon tayo ng ability to trust in Him. Kasi yun po yung nagiging anchor, or yun po yung nagiging angkla natin po, no, na pag sinabi ng Panginoon, sure tayo, gagawin niya yan. Pag sinabi ng Lord, hindi ka mangangamba na parang baka hindi to pa rin ng Lord. Unless na lang na ginamit natin yung Word of God dun sa hindi niya kalooban. Pero, di ba sabi ko nga sa inyo, He is faithful to His name. Kaya nga siya tinawag na Amen. He is a faithful and true witness. So pag may sinabi ang Panginoon sa atin, and it does not contradict the Word of God, He will surely do it. So, hindi natin kailangan pumangamba, hindi natin kailangan matakot na, teka lang, baka bawiin ng Lord or baka i-betray ako ng Lord. Hindi po. Why? Because once na sinabi po ng Panginoon yan, once it comes out from His mouth po, or when God speaks, yun po ay nagiging law, yun po ay nagiging decree. Yan po ay nagiging solido or solid cement. It does not return to Him void, sabi niya dyan, di ba po? It does not return to Him void. Or in other translation, it shall prosper in the thing for which I sent it. Hindi po babalik yung salita niya na hindi po na come to pass or hindi po na fulfill. So again, katulad po nung human, di ba? Yung promises natin, madalas na-break po natin yan eh. And sometimes marriage fails. Some people was not able to keep their vows because of inconvenience and other circumstances na nagre-result po sa separation. But we can hold on to God's Word that is stable, sure, and our solid or firm foundation. Kaya po, when God says something, pwede po nating we can cling on to it. Diba? He will surely do it. And if God did not fulfill His promises, it would nullify His Word and His character. So, pag hindi niya po ginawa yung sinabi niya, it would nullify, mapapawalang bisa.
po yung mga sinasabi niya. And sabi ko nga sa inyo, magkakaroon ng uncertainty. But our God is not that. Is not like that. Diba? Hindi po ganun ang Panginoon natin. And may mga times po sa buhay natin siguro na, kung faithful ang Lord, ba't hindi niya sinasagot yung prayer ko? Baka, dapat baliktad yung tanong natin. Diba? Yung prayer po ba natin is aligned to His Word or aligned to His will? Diba po? Hindi naman po porket hindi sinagot ng Lord the way we want it, is hindi na siya faithful. Actually, yun nga po yung proof ng faithfulness niya eh. May mga pinagpe-pray po tayo na buti, hindi niya sinagot. Diba? Kasi yung faithfulness niya po, it serves as our protection. And because God has proven Himself faithful, then we are to respond to His faithfulness. Diba? Kapag nagre-respond po tayo sa Panginoon, our lives become fruitful. And ang faithfulness po, we can read that sa Galatians 5:22, 'di ba? Yan po ay fruit of the Holy Spirit. 'Di ba yung faithfulness? Hindi po yan nabibili kung saan or nakukuha. And for us, syempre to be faithful sa Panginoon, ang requirement po ng Panginoon is in 1 Corinthians 4:2. Sabi dito, moreover it is required in stewards that one be found faithful. So we are faithful to obey the Lord even when times are rough. Diba? Even when no one is looking. Kahit nasa valleys or nasa mountains yung sitwasyon man natin po, diba? It should not cause us to waver our faith in Him. Yan. So kahit surrounded na tayo ng storms of life, still we will be faithful to the Lord. And syempre hihingi tayo ng strength, diba? Ng grace niya, ng wisdom niya on how to stay faithful in Him. So as I end, ang faithfulness po ng Panginoon is our anchor in the storm. And kapag may mga pagkakataon po sa buhay natin na dumadating po tayo sa pagsubok, it does not mean that God left us. Diba? Sa Hebrews 13:5 nga po or 8. Sabi dito, the Lord will not, Hebrews 13 verse 5. Sabi dito sa latter verse po, He will never leave us nor forsake us. So ganun po ka-reliable, ganun po ka-steady ang ating Panginoon. And He has proven it time and time again. Kaya po ngayong umaga na to po, as we continue to sing, as we continue to dwell on this song, Dakilang Katapatan, hayaan po natin na that we continue to remember the Lord's mercy in our lives. Kaya po mamaya sa faith group, bibigay ko po yung question sa mga faith group leaders po natin. Ang isa po doon na tanong is, ano yung mga mercy or ano yung proof or ano yung mga nararanasan natin na masasabi mong kahit past faithfulness na yan ng Lord, is yan yung ire-recall natin na ano man yung pinagdadaanan natin ngayon is yan yung mag-i-stay sa atin. Kumbaga, di ba sabi nga doon yung sa verse ng Lamentations 3, sabi doon, then I remembered. Sabi doon, I recalled. Na-remember niya daw yung mercy at yung faithfulness ng Panginoon is new every morning. So, as we sing this song, let God continue to speak to us of His faithfulness because God is a faithful God. Sadya kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy. Sa puso at damdamin
us in prayer. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat dahil tunay nga, Panginoon, na dakila ang iyong katapatan. Great is thy faithfulness. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil sa gitna man ng kapighatian, ng mga kalungkutan ay nananatili po kayong tapat. Not just in the bad times, but even in our good times, you remain faithful. You remain the same. At dahil dyan, Panginoon, salamat dahil meron kaming Diyos na malalapitan. Meron kaming Diyos na pwede namin i-anchor yung faith namin. Salamat, Lord, dahil hindi kayo nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat dahil yung puso mo ay laging napaka-merciful, laging yung loving God. And you remain faithful until the end. May mga pagkakataon man, Lord, sa buhay namin na kami po'y bumabagsak, pero kayo'y laging nandyan, Lord. Sabi mo nga po, if we are faithless, you will remain faithful. Na nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil pag kami po'y nanghihina, ay kayo'y nagiging lakas namin. At kapag may mga pagkakataon na kami po ay nasa kalagitnaan ng kaligayahan, Lord, may mga pagkakataon na nalilimutan namin, pero kayo ay laging nandyan. Salamat, Lord, dahil laging yung paningin mo ay nakatuon sa amin. Salamat, Lord, dahil your mercies and your faithfulness is new every morning. Salamat, Lord, dahil kayo po yung Diyos na yung may pangalan, yung pangalan na pwede namin tawagin kahit anong oras, nasaan man kami, that your name is so powerful. Kaya, Panginoon, patuloy kami na nananahan, patuloy na pinanghahawakan namin ang iyong salita, ang iyong character, and even your word. Dahil alam namin, Lord, na kapag kayo po ay nagsabi, you will surely do it. Salamat din, Panginoon, dahil sa inyo wala pong imposible. At anuman po yung mga hinahangad namin, that is according to your will, ay mangyari po siya nawa sa inyong oras. At kami po ay faithfully ay magiging good stewards. Kami po ay faithfully maghihintay lamang sa inyong Panginoon. Can we lift up our hands to the Lord? Panginoon, patuloy na isinusurrender namin ang aming mga buhay. Would you bless us, Lord? Would you be with us? Katulad po ng pagsama niyo sa mga Israelita, that your constant presence will be with us, not just for this week, Lord, but every day of our lives. And may you continue to remind us, Lord, in every situations of our lives, kahit po may mga persecution, may mga pagsubok, Lord, that your grace, that your faithfulness, and your mercy will continue to abound in us. Salamat, Lord. Patuloy na i-anoint niyo po kami. Let your presence continually go with us. At salamat, Panginoon, sa pangalan mo na pwede namin patuloy na bigkasin, Lord, that will give us strength, that will give us comfort and joy for the rest of our lives. Salamat, Lord. To you we give back all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen.